Zoe, let's enroll Junior in piano class. Ngumiti ako ngunit hindi sumagot. Tumango lang at muling bumalik sa pagkain. Ilang linggo ko nang pinaparamdam na wala akong pakialam sa kanya, at sa mga sinasabi niya, ngunit heto pa rin at nagtatanga-tangahan siya, waring hindi na haalata ang panlalamig ko. Lalo lamang akong mahihirapan, kung ganito siya. Ito na ba yung sinabi niya, na kahit anong mangyari, hahabol pa rin siya? Bakit ngayon pa? Leon, huli na ang lahat. Wala siyang imik na inilayo si Junior.at sinamahang maglakad papunta sa sala. Iniwan din ito pagkatapos. At nagtungo pabalik sa pwesto ko. You're so cold, saad niya matapos makaupo sa harapan ko. Ramdam ko ang lungkot ng boses niya. Ramdam kong nahihirapan na siya. Huli na ang lahat, Leon. Huli na ang lahat. Hindi ko siya sinagot at nanatili sa pagkain, nagkunwari akong hindi siya narinig. Kahit hirap ko nang lunukan ang kinakain ko, ay iyon ang pinagtripan ko upang huwag pansinin si Leon. Natigilan lamang ako nang maramdaman ko ang paggagap niya sa kamay ko. Napatingin agad ako sa kanya, ngunit nang makita ko ang lungkot sa mukha niya, ay agad ko rin itong binawi, at tumingin sa ibang direksyon. What happened? I thought, we're okay. I thought, you already opened your door to me. He said. Tinanggal ko ang pagkakahawak niya, at umiling na lamang. Muli, ay hindi ko siya nagawang sagutin. Imbes na ituloy ang pagkain, ay tumayo na lamang ako upang makalayo. Pero bago pa ako makahakbang papalayo sa kanya, ay naramdaman ko na ang malaking braso na pumulupot sa bewang ko. Hindi ko siya nakikita, dahil nakatalikod ako sa kanya, pero sa paraan ng pagbuga niya ng hangin, ay ramdam ko ang tensyon na bumabalot sa kanya. At first, alam kong kaya ko pa. Pero nang tumagal na ang yakap na iyon, at lalong humigpit ay bumagsak na ang kanina pa nakahandang luha sa mga mata ko, Leon. Anong nagawa kong mali? Binabawi mo na ba yung chance ko? Zoe, don't dare ta. Mawawala ako, saad niya. Agad kong pinalis ang mga luhang tumulo sa mga mata ko, at buong lakas na tinanggal ang kamay niya sa bewang ko. Hinarap ko siya, ngunit malaki ang distansya. Lungkot ang nakadepina sa mga mata niya. Umiling ako at humakbang pa palayo sa kanya. Bumalik ka na kay Vanna, walang emosyon kung sambit. Kumunot agad ang noo niya, at sunod-sunod ang pag-iling. No, bakit ako babalik sa kanya, kung ikaw na iyong mahal ko, Zoe, asak niya. Nanginginig at pinal niyang saad. Nasanay ka lang, na guilty, naawa. You don't love me, Leon, pamimilit ko. Nakita ko ang hindi makapaniwalang tingin mula sa kanya. Ang sunod-sunod niyang pag-iling, at ang paniniguradong titig. I love you. Ikaw na ang mahal ko, Zoe, pagpupumilit niya. Naguguluhan ka lang. Nagi-guilty ka lang, gusto mo lang panindigan ang responsibilidad mo sa akin. Zoe, I know what I feel. Huwag mo akong turuan, dahil hindi ikaw ang nakakaramdam ng nararamdaman ko. Bulyo niya habang nagsasalita pa ako. Ang pagtulo ng malalaking butil ng pawis niya, ay nangangahulugan na nagpipigil lang siya. Nakita kong napatingin sa amin si Junior mula sa sofa. Agad itong tumayo at tumakbo palapit sa akin. Niyakap ako ng anak ko, at akmang susuntukan si Leon. Bakit mo sinisigawan ng mama? You are bad, dada. Asak niya sa ama. Nakita ko ang malayang paglambot ng mukha ni Leon, habang nakatingin kay Junior. Muli akong niyakap ni Junior. I'm sorry, agad na bawi sa akin ni Leon. Hindi naman niya kasalanang masigawan ako ang nagpalabas sa kanya ng ganoong emosyon. Lumuhad ako upang mapantayan ang lebel ng anak ko. Sinuklay ko ang buhok niya. Go to your room, mama is okay. Don't worry, okay. Malambing kong sabi sa kanya. Agad naman siyang tumungo, ngunit bago siya umalis ay tiningnan niya lamang ang kanyang ama, at tinapunan ng masamang tingin ito. Hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga, nang makitang magsara ang pintuan ng kwarto niya. Zoe, bahid ng pagsusumamong saad ni Leon. Lumapit siya sa akin at umiiling. Hindi mo ako ipapamigay, di ba? Paninigurado niya. Ngumiti ako at sinubukang humakbang palayo sa kanya. Tinalikuran ko siya at akmang tatakas sa presensya niya. Ngunit hindi ko pa nakukuha ang lakas ko, upang tumakbo ay agad niyang nahuli ang kaliwang kamay ko, hinela niya iyon ng buong lakas, dahilan upang mapaikot ako, at damapo sa makisig niyang katawan. He's now embracing my trembling body.
Nanginginig ako, at alam kong dahil yakap niya ako, ay nararamdaman niya iyon. Pagkuwan, ay naramdaman ko rin ang pagninig ng balikat, at dibdib niya. Agad akong napatingala sa kanya, at hindi nga ako nagkamali. He's crying again. Diyos ko, napakaiyakin na niya talaga. You're not going to leave me, right? Pagsusumamo niyang sambit. Gusto ko mang matawa, dahil sa nakikita ko sa kanya ngayon, para siyang bata na ayaw maiwan ng kanyang ina, at gustong sumama sa anumang lakad nito. Ngunit, hindi ako nagbibiro, hindi siya nagbibiro, at ang sitwasyon namin ngayon ay hindi biro. Kung maghihiwalay tayo, paano si Junior? Zoe, hindi lang ako ang sasaktan mo kung iiwan mo ako, saad pa niya. Gusto kong isiga na, oo nga eh. Iyon nga yung point ko, na habang maaga dapat ay masanay na kayong wala ako, dahil hindi magtatagal, iiwan ko rin kayo. Hindi na kita mahal, walang emosyon kong lathala, at sinubukang humiwalay sa yakap niya. Ramdam kong nanlambot siya, at nanghina pagkarinig sa sinabi ko, kaya hindi naging bakbakan sa akin ang pagtanggal sa mga braso niyang nakahapit sa akin. Nakita ko ang mabibigat, at malalaking hininga na lumalabas sa kanya, pagkatapos. Ang mga mata niya na kanina'y nababasa pa, ngayon ay hindi mo na mailathala, kung anong lamang nang nararamdaman niya. Halo-halo ang emosyong nakadepina roon. Hindi naman na talaga kita mahal eh, gusto ko lang mabuo yung pamilya natin, para kay Junior, gusto kong habang lumalaki siya kasama niya tayo, ayokong mabuhay siya sa mundo na walang buong pamilya. Iyon lang naman ang dahilan, kung bakit pa kita tinanggap sa buhay ko sa pangalawang pagkakataon, pero Leon hindi ko pala kaya. Kapag nakikita kita, naaalala ko lahat ng sakit, lahat ng mga mabibigat mong kamay na dumadapo sa akin, lahat ng panglalait at pangmamaliit, ang lahat ng bagay na nagpaparamdam sa akin, na ang dami kong kakulangan, at iyong mga bagay na nagpaparamdam sa akin, na kailanman hindi ako karapat-dapat na mahalin. Iyong mga bagay na mas gusto mo na lang akong lumisan. Kaysa sa masilayan, Leon, sa totoo lang. Hirap na hirap akong pakisamahan ka, nahihirapan ako sa tuwing nakakasama kita. Hindi ko na kaya, Leon, hindi ko na kayang makita at makasama ka pa. If living makes you free from that pain, I'll be the one to live then. Junior needs you, Zoe. I'm sorry for hurting you so bad. I'm sorry Zoe. Umiiyak na naman ako, araw-araw. Paggising ko sa umaga iyong mga salitang iyon, ang dumadalaw sa utak ko. Mga salitang punong-puno ng kalungkutan at pagtanggap. Kahit alam kong labag sa loob niya ang pagsabi niyon, iyon ang naisip niyang paraan para maging maayos ako. Sa huli, ako pa rin ang inisip niya. Nakokonsensya ako, tinanggalan ko ulit siya ng karapatang maging masaya, tinanggalan ko siya ng karapatang maging asawa at ama. Napapaisip tuloy ako, tama kaya ang ginawa kong pagtaboy sa kanya? Nasaan na kaya siya? Ano na kayang ginagawa niya? Kamusta na siya? Nakakakain pa ba siya? Masaya kaya siya? Mama, where is Dada? I already miss him. Iyon ang laging tanong sa akin ni Junior. Gabi-gabi siyang umiiyak, noong una, hindi ko alam ang gagawin ko. Si Leon lamang ang kayang makapagpatahan sa kanya noon. Aligaga, naiiyak at hindi ko malaman ang gagawin, upang mapatahan ang anak ko sa pagkakataong iyon. Ngunit alam yata ni Leon na mangyayari ito, kaya nag-iwan siya noon ng note sa pintuan ni Junior, notes na nagsasaad ng mga dapat gawin, kapag nangyari ang ganap na iyon, Junior keeps on dreaming ghosts and monsters, at ayaw niya ang mga iyon. Ang dapat lang daw gawin ayon kay Leon, ay kwentuhan siya ng magagandang kwento, hanggang sa makatulog siyang muli. Iyon ang ginawa ko, at nagpapasalamat ako, dahil effective naman yun. Marami pang iniwan na notes si Leon, mga notes na nagsasabi kung ano ang dapat gawin, at hindi sa loob ng tahanang iyon. Imbes na makaramdam ako ng pangliliit, dahil kung tutuusin ay ako yung babae, ako dapat ang nakakaalam ng lahat ng iyon. Ngunit hindi ko kayang mangliit sa sarili ko dahil roon, ngunit pawang pagkamangha lamang kay Leon ang namumutawi sa akin. Pagkamangha at pangungulila. Dapat ngayon ay nandito siya iyong mga gumagawa ng lahat ng ito, at walang mga notes na nakalathala. Kaso wala siya, tinaboy ko siya. Napatikip ako ng mukha, dahil miss na miss ko na siya. Iyak nang iyak sa akin si Junior, dahil gusto niya hanapin ko daw ang dada niya.
na gustong-gusto na niya itong makita. Bumantong hininga ako nang matinigan ang ringtone ng cellphone ko. Agad ko itong sinagot. Ma, sagot ko sa tawag. Anak, kamusta? Okay na ba si Junior, hindi na ba siya umiiyak? May pag-aalala nitong tanong. Araw-araw ko kasi siyang tinatawagan, dahil natatakot akong hindi na tumigil si Junior sa pagyak, dahil sa paghahanap niya kay Leon. Lagi na rin dumadalaw sina Mama sa amin. Sabi pa niya ay lumipat na raw muna kami sa bahay pero ayoko. Paano kung biglang bumalik si Leon, at hindi kami madatnan dito? Napapailing ako dahil nakatulala talaga ako. Ako yung pilit na nagpalayo sa kanya, ngunit ngayon hinahanap-hanap ko naman siya. I'll contact detectives para hanapin si Leon, saad pa ni Mama na agad kong tinutulan. Wala silang alam sa sitwasyon namin. Galit sila sa asawa ko, at iyon pa ang isa sa kinakakakonsensya ko. Ginawa kong masama si Leon, dahil sa pantataboy ko sa kanya, lahat sila naniniwalang iniwan niya ako. Gusto kong ipagsigawan na ako ang nagpalayo sa kanya, na walang kasalanan si Leon. Pero natatakot akong tanungin nila, na kung bakit ko ginawa iyon. Natatakot akong malaman nila, na malala na ang sakit ko. Kahit nang hihina na ako, pinilit kong maging malakas, kapag kaharap ang anak, pamilya at mga kaibigan ko. Ma, huwag na, hindi na namin siya kailangan ni Junior, asat ko kay Mama. Pasensya na Leon, pasensya kung hindi kita kayang ipagtanggol. Ni hindi ko nga rin kaya ang ipaglaban ka, may pagtanggol pa kaya. Mahina ako at wala ng lakas. Anak naman, nakita mo na ba yung sarili mo sa salamin? Nangangayayat ka na, saad ni Mama. Narinig ko ang pag-aalala sa boses niya. Agad ko namang tinitigan ang sarili sa kaharap kong salamin. Totoo, nangangayayat nga ako. Ngunit alam kong dahil ito sa sakit ko. Sabi ng doktor ko, lumulubha na nga raw ito. Pahinga at maayos na lifestyle na lang daw ang kailangan, upang tumagal pa ako, at makuha ang natitirang lakas ko. Ngunit paano ako makakapag-relax, kung araw-araw hindi ko kayang hindi umiyak, dahil miss na miss ko na ang asawa ko. Na naaawa na rin ako sa anak ko, na kasama kong umiyak, dahil hinahanap niya rin si Leon. Anak, alam mo namang na-diagnose ka na sa heart failure. Anak, ingatan mo iyang sarili mo. Totoo ma, totoong iniingatan ko ang sarili ko, pero hindi na din talaga kaya ng katawan ko. Wala akong laban sa sakit ko ma, bukod sa nasa loob ko siya, parang sarili ko na rin ang nilalabanan ko, kaya mas lalo akong naghihina, ma, I'm sorry kasi hindi ko kayang yopan ito sa'yo. Mahal na mahal ko kayo, at ayokong mag-alala pa kayo lalo sa akin. Did you take your med na? Sigaw ng doktor ko. Agad kong pinatay ang tawag ni Mama. Yes, my doctor is here. Lagi niya akong chine-check, araw-araw. Tumutulong rin siya sa pag-aalaga sa anak ko. Oo, sagot ko nang makita siyang pumasok sa pintuan ng kwarto. Tumango siya at lumapit sa akin. Chinek niya ang blood pressure ko, at temperature ko. Iyon ang ginagawa niya lagi kapag narito siya. Lagi niyang chine-check kung ano na ang estado ng heartbeat ko. Sinisigurado niya na okay ako, na okay pa ako. Umupo siya sa tabi ko, at hinawakan ang kamay ko. Zoe, Leon came to my clinic last night, saad niya na ikinagulat ko. Bakit siya pumunta roon? Anong tinanong niya? Wala ka namang sinabi di ba? Sunod-sunod kong tanong na inilingan lamang niya. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Alam niya, panimula niya. Zoe, alam niya na hiniwalayan mo siya dahil sa sakit mo. Ikanwento niya ang lahat sa akin. Hanggang sa umiiyak niyang hiniling sa akin na huwag daw akong papayag na matalo ka sa sakit mo. Zoe, he wants me to do your operation, he wants to be your heart donor. Leon POV. Vanna, tawag ko kay Vanna. Vanna, nabuntis ko si Zoe. Agad at diretsahang sabi ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya. At alam kong sa isang pagkakamali lang, ay mawawala na siya sa akin. Vanna is all I want. I love her so much, na makakapanakit ako anybody just for her. Higit sa sarili ko ang nilalaan kong pagmamahal sa kanya, ngunit bakit sa isang pagkakamali, mawawala lahat ng pinaghirapan ko, upang makuha siya ng buo. Nang dahil ito sa babaeng kinamumuhian ko. Babaeng sumira sa mundo at buhay ko. Siya yung babaeng walang ibang alam, kundi sirain ang araw ko.
Naiinis ako sa kanya. Naiinis ako dahil sa dami ng babae siya pa. Bakit siya pa yung nabuntis ko? Lahat na yata ng kamalasan sa mundo, ay ako ang sumalo. You got me pregnant, she shouted. Nasa kantin kami ng school noon, kasama ko ang mga kaibigan namin. Si Vanna lang ang wala. Dulot ng pagsigaw niya, ay nakuha namin ang atensyon ng lahat ng nasa kantin. Ibinato niya sa akin ang 5 pregnancy test na iba-ibang uri. Lahat iyon ay nagsasabing positive. Ang salitang nagpaguho sa mundo ko. Nakita ko ang pagngisi niya, at pagkislap ng mga mata niya. Nakuha na niyang maging masaya. Anong klase siyang nilalang na nakukuha pang maging masaya, samantalang may sinira siyang buhay at pangarap? You slut. Hindi ako ang ama niyan. Don't push me to a situation I don't deserve, balik sigaw ko sa kanya. Hindi pwede ito. Hindi pwede dahil may Vanna ako. Alam kong may nangyari sa amin ng babaeng ito, pero hindi iyon sadya, hindi ko iyon ginasto, lasing kaming pareho. At alam ko sa sarili ko, na kahit kailan hindi ko iyon gagawin kung matino lamang ako. No way. Ni hindi ko pa nga iyon nagagawa sa girlfriend ko. And ito ang nangyari. Kamalasan. We'll get married. Masayang salubong nito sa akin pagkapasok ko sa bahay. Bakit naririto ta? You need to marry my daughter Castillo, pinal na saad ng ama ni Zoe. Yes. Sa wakas magiging akin ka na rin, masaya pang asak sa akin ng babae. Nang panahong iyon, akala ko ako na ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Nagpakasal ako sa isang taong kinamumuhian ko. Paano naman si Vanna? Iniwan at sinaktan ko siya. Mapapatawad pa kaya niya ako? May check-up ako, samahan mo ako. Inis na utos sa akin ni Zoe. Pero agad ko lamang siyang tinapunan ng masamang tingin. Hindi ko anak iyan, hindi ko ituturing na anak iyan. Kahit pa siguro mawala iyan, hindi ko yan iiyakan. Anak, hindi tayo gusto ng dada mo. Pero lalaban tayo, okay. Rinig kong pang-uusap niya sa batang nasa loob ng tiyan niya. Parang kumulo lamang ang dugo ko, imbes na maawa. Pupunta ka na naman sa babae mo. Inis nitong bungad sa akin. Hindi ko siya sinagot, dahil baka pag sinagot ko na naman siya, iiyak na naman siya sa sulok, at parang kaawa-awa. Matapang lang naman siya kapag nakaharap, pero kapag nakatalikod na, ang hina-hina naman. Nagtatapang-tapangan ang loko. Kain lang tayo ng marami baby, para kapag lumabas ka, suntukin mo si dada. Iparamdam mo sa kanya, na hindi tamang hindi ka inalagaan noong nasa tummy pa kita. Pagpaparinig nito sa akin, inirapan pa niya ako. Mula noon, naramdaman ko ang lukso ng dugo sa anak ko, kahit nasa sinapupunan pa lamang siya. Naglakbay ang imahinasyon ko. Ang larawan ko buhat-buhat ang lalaking anak ko. Iyong tinuturuan ko siya sa mga hilig ko. Ingatan mo ang anak ko, asak ko sa kanya, upang ipaalala na hindi lang dapat sarili niya ang iniisip niya. Puro na lang kasi siya drama. Nakakainis. She passed out, balita sa akin ng mama niya. Agad akong napabangon, at madaling nag-drive papunta sa bahay nila. Unang beses nakuha kong maawa sa kanya. Naabutan ko kasi siyang nakahiga, mahinang-mahina. Niyakap ko siya. Oo, niyakap ko si Zoe. Unang beses rin muling inalaw ko siya, dahil sa pag-iyak niya. Don't make me give up on you Leon, saad nito nang magkakumpronte kami. First time I felt nervous and disappointment to myself. Hindi ko alam kung bakit nalungkot ako sa isiniwalat niya. For sure divorce na tayo, kapag dumating ang araw na iyon, tukoy niya sa panahong ipanganak niya ang anak namin. Hindi ko alam at hindi ko maintindihan, kung bakit damaloy ang sakit sa dibdib ko sa pagkakataong iyon. Nasanay ako sa pag-aalaga, at presensya niya. Kung dumating nga siguro yung araw na isuko na niya ako, siguro ipagpapasalamat ko iyon. Ngunit bakit ang bigat-bigat sa dibdib, habang iyon ang inaalala ko? Maghiwalay na tayo, pagkatapos kong manganak, lathala niya. Mga panahon na nakaramdam ako ng takot, kapag kabuwanan na niya. Iyong natatakot akong manganganak na siya. I have diagnosed with heart disease, noong sinabi niya iyon. Punong-puno ng kasiguraduhan, pero nabarado ang utak ko, upang paniwalaan iyon. Pero noong sinabi niyang maaari siyang makatila ng buhay, kapag dumating ang araw na mangganganak na siya, ay araw-araw o gabi-gabi ko na pinagdadasal,
na sana tumagal pa ang araw ng panganganak niya. Noong panahong isinuko na nga niya ako, doon ko natutunang may nararamdaman na rin pala ako sa kanya. When she's giving birth with our son, nanatili ako sa altar, magdamag na kaluhod at nagdadasal. Ngunit nang sabihin ng doktor na nakasurvive ang anak ko, ay magkahalong lungkot at saya ang naramdaman ko, dahil hinela ng lungkot ang saya, nang sumunod na sinabi ng doktor na comatose ang asawa ko. Sinisi ko ang sarili ko. Hindi ko siya nakuhang pahalagahan, noong nakikita ko siyang nakakatawa pa. Nang mga panahong iyon, walang vana ang damante sa isipan ko. Alam ko na sa sarili ko kung bakit, dahil si Zoe na ang mahal ko. Nagising siya, sa haba ng hinintay ko, nakita ko ring nakabuklat ang magagandang mata niya. Bukod sa makita siyang yakap-yakap ng anak ko, ay walang pagsidla ng saya ang nadarama ko, habang nakikita ko ang sarili kong niyayakap at hinahagkan siya. Si Zoe yung taong akala mo walang magagawa sa buhay mo. Kundi panggulo lang. Ngunit siya pala yung magpapakulay sa mundo mo. Kahit ang dami mo nang napagdaanan. Ang dami na niyang isinakripisyo sa akin. Ang dami na niyang ginawa para sa akin. Ngayon, kahit itulak niya ako palayo. Kahit sabihin niya hindi na niya ako gusto. Kahit ipagtulakan niya pa ako. Babawi ako. Babawiin ko ang dugo't pawis na inalay niya para sa akin. Ako naman ngayon ang susubok sa lahat ng ginawa niya. Handa kong ayalay ang lahat sa kanya, handa kong ibigay pati ang buhay ko. Mabuhay lang siya. She's been through a lot already. Sa aming dalawa, siya ang karapat dapat pang manatili. End of flashback. Mama, rinig kong sigaw ni Junior. Hindi ko mapigil ang mailabas ang masaya, ngunit nang hihinang ngiti sa aking mga labi. I am so fragile and weak already. Tuwing umaga, kapag nagigising ako, lagi kong tinitingnan ang sarili ko sa salamin. Iyong dating malaman-laman kong katawan, iyong dating masisigla kong ngiti, at iyong kulay morena kong balat. Lahat iyon ay napalitan ng pangangayayat, pamumutla, at pagiging mahina. Mama, you're so white na po. Are you sick? Mama, I'll call Mommy Lola to get you med. Mama, if only Dada is here, he won't let you get sick like that. I miss Dada, Mama, and I know he misses us too, very much. Iyong ngiti na nakabalot sa labi ko, ay napalitan ng pasadyang lungkot. Nag-isang linya ito at namuo ang sariwang tubig sa aking mga mata. I miss Leon too. Miss na miss ko na din siya anak. Sobra. Mama, when did Dada back? I really miss him so much. Naiiyak na namang saad ng anak ko. Lagi kapag dumadating ang araw, walang punto na hindi ito umiiyak, dahil sa paghahanap sa ama niya. I don't like this. I don't like my mama gets sick, and Dada is gone for long. What happened to us, Mama? What happened to Dada? Iyong ideyang ayokong maranasan ng anak ko ang masaktan sa ganito kaga, ay nangyayari na. Siguro nga, maling-mali ang desisyon ko. Mali ang pagpapalayo ko kay Leon. Kasi maski ako, imbes na maging maayos, dahil alam kong siguro, ay hindi na ito masasaktan kapag nawala na ako, ay maling-mali. Sobrang mali, dahil malayo sa maayos ang nangyayari ngayon. Hindi lang ako ang nagsasuffer sa aming lahat. Hindi lang sarili ko ang sinaktan ko sa maling desisyong ito, kundi maging ang mga taong sangkot dito. Maging sina Mama at Papa, mga kaibigan ko, si Leon at Junior. Lahat sila masasaktan ko, sinasaktan ko. Hindi ko na alam kung paano ko pa maitatama ito. Gayong kaunti na lang ang natitirang oras ko sa mundo. Mama, please beg Dada to come back, asat ng anak ko sa akin. Maswerte pa ako dahil hindi niya ako sinisisi, kung bakit siya iniwan ng kanyang ama. Masaya sila noong hindi pa ako nagigising sa koma, masaya sila noong wala pa ako sa piling nila, pero heto ako pinaghiwalay at sinaktan sila. Sana pala ay hindi na lang ako nagising noon. Sana pala ay natuluyan na lang ako dahil pagod na ako sa nangyayari sa akin ngayon. Why do I need to wake up when I was fated to die so soon then? Sayang yung chances Nasasayangan ako dahil sinayang ko iyon. May mga kaibigan akong magagaling na doktor sa US, maghanda ka, luluwas tayo. Kunin mo lahat ng pwedeng makuha, call Rodney to get private plane. Aalis tayo after niyong mag-impake.
Agarang bungad sa akin ni Papa at Mama nang dumating sila, madaling araw na sa bahay. They have their packed up things with them. Hinela ako ni Mama at agad binigyan ng yakap. Naiiyak ako dahil namamanhid na ang katawan ko, at ang alam kong mahigpit na yakap na iyon ay naging parang hangin lang na kumapit sa katawan ko. Nagsimula nang humagulgol si Mama, kaya hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko. Hindi ako makahinga. Parang binalot ng ilang libong karayom ang dibdib ko. Nang humiwalay si Mama sa yakap, ay sinakop niya ang mukha ko ng kanyang dalawang palad. "Why you did not tell us, anak?" Naiiyak na namang saad ni Mama. Hindi ako nakasagot. Hindi ko kayang sumagot. Para siyang pinagbagsakan ng lupa, nang tingnan niya ang kabuuan ko, at pagkatapos niyon ay muli siyang humagulgol, at muli akong niyakap. "Mama," I said in between my sobs. Nakita ko si Papa na naiiyak na rin. Anak ko, paulit-ulit na sambit ni Mama. Nakikita ko rin kay Papa na nagpipigil humagulgol. "Gagaling ka, okay, gagaling ka. Kahit maglabas tayo ng milyon, kahit maubos ang pera natin. Gagaling ka, patuloy ang pag-iyak ni Mama. Umiling ako at mahinang ngumiti. Tumungo ako sa ngayong naiiyak na ring si Papa. I already accepted my destiny, Ma, Pa. Wala na akong ikagagaling pa. We can't find donor. Sino bang may gustong mag-donate ng puso, para lang mabuhay ako? Ma, Pa, wala, malabo, lathala ko sa kanila. God has a better plan, for me. For all of you, kaya nangyayari ito. Siguro ay mas ikabubuti ko ito. Ma, Pa, pagod na po ako. Gusto ko na ring magpahinga. Sa sinabi kong iyon, lalo lamang humagulgol ang mama ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. "Ma, all we can do now, is to accept the fact." Umiling-iling siya habang umiiyak. "We can't just accept, because this is not the fact. Anak, gagaling ka, you'll get cured. Makakahanap tayo ng donor mo. We can't just give you up, anak. We can't." Pagmamatigas ni Mama. Bumitaw siya at mabilis na kinuha ang malita, na nakahilera sa gilid ng kama. Siya na rin ang nagkarga ng mga damit, at kakailanganin roon. Wala akong ibang magawa, kundi ang panuurin ang umiiyak at nagkakanda-ugag akong ina. Ito yung kinatatakutan ko, kapag nalaman nila ang sakit ko. Ito yung ayaw ko sanang makita. Ang mahirapan sila nang dahil sa sitwasyon, ang masaktan sila. "Ma, Pa, handa na po ang mga gamit ni Junior." Tinig ng isang pamilyar na tinig mula sa bakana ng pintuan. Hindi agad ako nakakuha ng lakas, upang masilip at makumpirma, kung sino ang nagsalita. But before I can move on with what I just heard, a pair of arms pulled me to a tight hug from the back. Wala pa man ay nakumpirma ko na kung sino nga ito, the person who I have been longing for. Iyong taong, sobrang miss ko na. Napapikit ako ng maramdamang, mas humigpit palalo ang yakap niya. At tuluyan nang ang muling nagpadaloy ang mga mata ko, nang sunod-sunod na luha. At ang paglabas ng hikbi sa aking bunganga. Sa muling pagpitik ng hikbi ko, ay siya ring pagkabasa ng balikat ko. Umiiyak siya. "I miss you, please do me a favor. Stay awake, Zoe. Please, keep your eyes open. For me, for Junior, for Mama and Papa. Please."